So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong kain-suka narrative na pinapakalat ng mga bobong mga DDS, mga bobong Duterte supporter na feeling political analyst ang bobobo naman. So ngayon, ang pinagkakalat nila ngayon kain-suka daw po ang mga kakamping dahil daw po magkasundo ngayon ang mga kakamping at saka yung admin ngayon. No, which is nakikita naman natin. Well, meron differences, no, political differences, pero parang hindi natin pinapansin masyado yan eh. So ngayon, ang sabi ngayon ng mga bobong mga DDS, no, na wala pala itong mga kakamping eh. Pagkatapos sila siraan si Marcos nung eleksyon, ngayon nakikipagbati sila sa admin na to. Alam niyo, bobo talaga itong mga to eh. Alam niyo, tuwing eleksyon, natural lang po talaga na magbatuan tayo ng putik. Pero after ng eleksyon, dapat po magkakasundo tayo. Ang inaasahan po natin na mga magiging kakampi natin, no, ng mga DDS, puta mga sakin pala sa kapangyarihan. At least yung mga kakamping, alam nila kung paano nila ilalagay yung mga sarili nila. Na okay, si Marcos ang presidente, pakaramdaman natin. Pag okay yung ginawa, suportahan. Pag pangit, batikusin. Base sa pulisiya. O tingnan ninyo, mukhang nagustuhan ata ng mga ibang mga kakamping yung PBBM admin. So kaya sila na nagkasundo ngayon. No. So ngayon kasi, tingnan kasi ninyo no, kung bakit ba pinauso ngayon yung kain-suka narrative po na yan. Kasi tandaan po natin no na ito mayroong pag-uusap na mangyayari po bukas. Actually trending na nga po yan eh. No, ito nabalita to sa GMA News, sabi dito, matapos ang deklarasyon ni Vice Bobo President Sara Duterte, natatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Okay? Tapos pangalan ni Naga City Mayor Leni Robredo inilutang ng ilang mambabatas na pantapat sa bise. Okay, so abangan si Tito. So yan. So ngayon mga kababayan, ano bang point ko dito? Ako po, hindi ko po in-underestimate si Sara. Sa totoo lang. Talagang matindi po talaga yung political cult ng mga DDS. No, alam nyo kasi yung mga DDS, mga kababayan, wala na pong tamat mali sa mga gagong mga yan. Diba? Basta sila, Duterte supporter sila, wala nang tamat mali sa kanila. Tingnan nyo nga, di ba? Yung speech niya ni Sara tungkol sa sarili niya eh. Di ba nung nag-declare siya, nung tatakbo siyang presidente sa 2028, pakinggan niyo yung speech niya tungkol sa sarili niya palagi. Na ako ay biktima dito, ako ay ganito, no? Ako ay tatakbo, o ako'y nananawagan. Pupuro siya eh. Actually, no, ugaling brat po talaga yan. Pero hindi po talaga tatanggapin ng mga bobong mga DDS yan. Kasi nga po, mga bobong mga DDS nga po sila. So ngayon mga kababayan, no, dahil nga po sa lumulutang nga ngayon na pangalan nga po ni Leni Robredo, na posibleng nga pong magkaroon ngayon ng Uniteam 2.0 no sa 2028 elections, na actually mukhang mas lumalaki yung chance po talaga no na mukhang magkakaroon talaga ng Uniteam 2.0 sa 2028 sa pagitan nga po ni PBBM admin at ng mga kakamping. Mukhang ganun ka talaga. Kasi tulad ng sinabi ko nga no, hindi natin in-underestimate si Sara. Talagang winnable talaga siya. Malakas talaga si Sara. Para po mag-sure win nga po tayo, kailangan talagang magsanib puwersa yung dalawang political yung dalawang political yung political group na yan para matalo si Sara. Oo. Kasi pag nangyari yun mga kababayan, ako naniniwala ako na more than 25 million votes na naman na makukuha po ni Leni Robredo kung siya po itatakbo bilang presidente. No, kasi PBBM supporter tapos Leni Robredo, di ba? So sure win talaga yan. Ngayon, sabi ngayon nila no na Takeru, mukhang hindi yan, mukhang malabo mangyari yan kasi ang gusto ni Leni tapusin yung kanyang termino bilang mayor sa Naga. Actually, medyo mahaba pa yung panahon eh. Paano kung mismong mga taga-Naga na mismo ang mag-uudyo kay Leni na tumakbo kang presidente? Mas matutulungan mo ang Naga kung presidente ka ng Pilipinas. Di ba? So ngayon, mga kababayan, no, ito. Okay. So meron pong meeting na mangyayari nga po bukas. So ito na naman yung mga bobong mga DDS no na kain suka talaga si Leni. No? Walang hanggang ganyan na lang ba talagang kaya ng utak ninyo? Kain suka. Kasi tandaan ninyo nangyari po yung siraan na yan, eleksyon.
parte na po ng politika ng Pilipinas, kahit dati-dati pa itong eleksyon, nagsisiraan. Pero dapat pagkatapos ng eleksyon, bati-bati na ulit. Kayo kasi bobo kasi kayo, kaya hindi nyo naintindihan. Itinanin ninyo, para itong example na to. Ito tinan nyo to. Ito nabalita to noong December 2025. So, Leni Robredo's Manila day trip, new ambulance secured from PCSO. So, nagbigay nga po ng ambulansya ang PCSO sa Naga, no? Sa pagitan nga po ni Leni at ni Chairman Mel Robles na PCSO. Ngayon, itong mga bobong mga didis na to, lalo na si Banat Bay, bobo talaga to no? Leni, kain suka ka. Putang na, anong klaseng katangahan yan? Magbibigay ng ambulansya ang gobyerno sa Naga, anong gusto nyo, wag tanggapin? Dahil nagkasiraan ng eleksyon? Ganun ba gusto nyo mangyari? Bobo talaga itong mga didis na to. Magbibigay ng ambulansya ang PCSO para makatulong sa mga taga-Naga. Ang gusto ng mga bobong mga didis, wag tanggapin. Kasi kain suka daw. Bobo nga talaga. Ang bobobo, men. O, di ba? So, ngayon mga ka-streetwise, no? Ito yung gusto kong mangyari dito, no? So, sana nga po, no? Matuloy talaga itong Uniteam 2.0 na sinasabi nga nila. Kasi, hindi po talaga maganda sa Pilipinas na magkaroon po tayo ng isang bobong presidente. Bobo si Sara talaga. Bobo po talaga siya. Hindi ko siya nakikitaan ng talino. Tingnan nyo nga yung speech niya nga nung nag-declare siya na tatakbo. Nag-speech siya, binasa niya na nga lang, tapos hindi pa tumanggap ng tanong. Oh. Ngayon sabi nga nila, panic mode na yan, panic mode daw tayo. Sabi. Sa tingin ko ang panic mode dito si Sara. Kasi nga po, may impeachment trial po siyang paparating. At syempre, no, ang malupit dito, pagkatapos nga po niya mag-declare, ang dali na pong sumagot, no? Sara, magnanakaw ka raw, sabi sa impeachment investigation sa House. Sasabihin lang ni Sara, ay wala, politika lang yan kasi tatakbong presidente. O di ba napaka no? Ewan ko ba? So ngayon mga babayan, no, ito lang sana, no, pakiusap po lang po sana, no, wag po tayo magpapadala sa ibang mga vlogger na nagkakaroon pa at gusto pa ata nila na magkaroon ng division yung Uniteam at saka kakamping. Hindi po talaga advisable yan sa panahon po natin ngayon, especially po sa 2028. Kasi may mga nakita po akong mga vlogger na mga PBBM loyalist daw sila sabi, di ba? Na kami wala kaming tiwala sa mga dilawan. Kasi loyalista kami, kaya namin ipanalo si Marcos. Ang tanong dito, sino kandidato ni PBBM? Sinong kandidato ni PBBM na pwede niya itapat kay Sara? Sino? Si Vince Dizon? Si John Vic? Sino? Si Gibo? Well, si Gibo, okay, si Gibo. Yun nga lang ang pinag-uusapan natin dito, winnability. Sige, ipilit natin. Merong tatakbo si Sara, tatakbo si Leni. No, o kaya sa oposisyon, di ba? Sa mga dilawan. Tapos may tatakbo rin po sa PBBM admin. O, panalo na si Sara doon sigurado. Kasi nahati yung boto Pero kung mag-unite po yung Uniteam, yung PBBM admin tsaka mga dilawan, talagang no chance talaga si Sara. May ililigtas po natin yung Pilipinas. Hindi naman kasi dito usapan kung kayo ba'y loyalista o kayo ba'y dilawan, hardcore dilawan. Ang pinag-uusapan natin dito is mapigilan po natin ang isang Sara Duterteng baliw na psychopath na sobrang bobo na manalo bilang presidente. Ayun yun Kasi and actually both sides po yan Kaya nga ako, medyo inis din ako dito kay Leila de Lima Tingnan mo puta, mayroong mga individual sa mga kakamping na pinupursige na magkaroon ng Uniteam 2.0 sa pagitan nga po ni PBBM admin at nakakamping. May mga ganyan, may mga kakamping na gusto mangyari yan Tapos itong si De Lima naman, tsaka ito si Chel Jokno, nung impeachment trial nga po ni PBBM sa House, kahit na mahina ang ebidensya, gusto nila mag-i-proceed yung kaso. So, marami ding nagalit ng mga loyalista doon, din doon sa ginawa ni Len, ni De Lima. Di ba tandaan mo rin, De Lima? Di ba? Nagpasalamat ka kay PBBM dahil hindi na ngailam sa kaso mo. At tandaan mo rin, De Lima, na hindi sigurado mananalo si Leni, kung hindi rin po siya makikipag partnership nga po sa admin ni PBBM.
No, mas malaki po yung chance kung magka-tandem po yung admin tsaka mga kakamping. So ako, tulad ko mga kababayan, no, ako, marami din akong mga nasabing hindi maganda kay Lenny noong 2022 elections. Pero syempre, ang sa akin lang, politika yun eh. Election period yun eh. Nakalimutan ko na nga yun eh. Kasi nag-move on na ako eh. Ngayon, ako po ba'y ready para suportahan si Lenny kung siya ba yung tataas si PBBM? Oo. Diba? Kahit na marami akong nabanggit na hindi maganda kay Lenny, ano po yan eh. Siraan po ng mga panahon na yun eh. Oh, saan ka ba nakakita ng eleksyon na hindi nagsisiraan? Bobo rin itong mga DDS na to eh. Kaya ngayon, kung ako may masabihan na kain suka, nagtakayro. Di ba ang dami mo sinabi kay Nanay Lenny na kesyo lugaw, kesyo boba? Oo, totoo. Oh, marami ako sinabi kay Lenny. Pero election period po yun. Pero nung natapos na po yung eleksyon, tinigilan ko na si Lenny. Nung tumigil na rin po si Lenny na kakabatikos po kay PBBM, tinigilan ko rin si Lenny. Ang tawag kasi dito mga babayan, political maturity. Hindi kasi talaga pwedeng ganyan. No, yung loyalista ako. Mananalo kami, loyalista kami. Hindi, di ba? Malakas si Lenny. Kaya ng mga kakamping yan. Hindi po ganun yan. Di ba? Kailangan dito maging strategic po tayo kasi nga po, puta ka na bukasan ng Pilipinas pinag-uusapan natin dito. Di ba? Sana lang po isang tabi muna natin yung mga ambisyon. No, kasi talagang mawawalan po talaga ako ng gana. Kung magwawatak-watak po tayo, no? Isipin nyo, PBBM admin, may kandidato. Dilawan, may kandidato. Wala. Babalik ang mga Duterte nito. Sigurado yun. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa, sa kabubuhang narrative nga po ng mga bobong mga DDS na kain suka daw po no si Lenny. Wala, men, no? Hina ng kukote talaga. No? So yun, so pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, din makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.